Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ArcLight News. Pahayag ni Congressman Joel Chua paghanga sa galing ni Atty. Lorna Caponan. Ang swerte namin, sabi ni Chua, nagpapasalamat sa presensya ni Atty. Caponan sa impeachment trial ni BP Sara. Pinuri ng House Prosecution Panel ang naging pagharap ni Private Prosecutor Attorney Lorna Caponan sa nakalipas na 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Uy! Huwag mong sagutin! Huy! Yan, pinuri. Yung mga ganong huy! Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, malaking tulong ang presensya ni Caponan sa kanilang hanay dahil sa kanyang estilo at paraan sa pagtatanong sa mga testigo. Pabirong sinabi ni Chua na kakaiba umano ang mga nagawa ni Caponan sa loob ng impeachment court na hindi madaling magawa sa iba. Swerte ako na nakasama ko ang isang Lorna Caponan. Saka nakita nyo naman, di ba? Siya lang ang nakakagawa ng mga pinaggagawa niya roon. Walang may kayang gumawa sa amin noon. Very proud pa siya na ang pahayag ni Caponan ay pina-strike ng presiding officer. Yun ba yung ipinagmamayabang nila? Kaya lang, after na na-strike sa impeachment record, inulit na naman sa press conference. Yan, diyan sila natutuwa, yung mga ganyang pahayag na mga conclusion of fact and law. BP Sara ay isang scammer. Diyan sila natutuwa. Nabudol tayo. Yan ang mga ganyang pahayag ni Caponan na tuwan-tuwa sila. Kasi ganyan talaga sila. Yan ang gusto nilang mangyari. Yung sirain nila kredibilidad ni BP Sara. Galing naman itong si Caponan. Ibalik mo ang pera. Hindi Sara. May kapangyarihan ba si Caponan para utusan si BP Sara para ibalik ang pera? Hindi nila alam. Ito, alam nila siguro. Kailang propaganda ito. Na ang tanging institusyon na pwedeng mag-utos sa isang government official na ibalik ang questionabling pera na ginamit ay ang Supreme Court. Kaya pati yung COA witness, hindi alam. Sabi niya, final na daw ang findings ng mga COA auditor. Kaya sinupalpal siya ni Presiding Officer Escudero na no, it's not yet final. Pwedeng iakyat yan sa COA proper and after that, pwedeng iakyat sa Supreme Court. So anong karapatan ni Caponan na magsabi kay BP Sara na ibalik ang pera? O ang maganda doon, yung tanong ni Senator GB Ejercito, sa inyong finding sa pag-audit ninyo, meron ba kayong napatunayan na sinarili o binulsa ni BP Sara ang kanyang mga pundo sa confidential fund? Anong sagot? Wala. Wala naman pala eh. Anong ipinagmamayabang nitong mga prosecutors na but anyway, pagbigyan na lang natin dahil ganyan ang mula pa nung day 1, matapos ang trial, sabi na nanalo kami o kaya more than perfect ang score. Ganyan palagi ang style nila. Sila mismo ang nagpupurihan. Binubuhat nila ang kanilang sariling bangko. Yan ang style. Team Luistro. O ito.
I don't know kung narinig na nila o nabasa nila ang comment, opinion ni ex-Supreme Court Justice Noel Tiham. Hindi pwede yung mga ganong payag ni scammer. Pwedeng i-cite in contempt sila ng impeachment court. Violation ng parang code of conduct daw ng mga abogado. Ma-cite in contempt. Bawal yung ganyan magsalita ka outside. Inside, yun na nga. Sa loob ng korte, pina-strike yung pahayag ni Kapunan. Pagdating sa labas, press conference, nagsalita na naman ng ganun. The same thing. Mas lalong bawal, sabi ni... So, panawagan ni Justice Niham, dapat yung abogado na yun, o abogada na yun, meaning si Kapunan, mag-apologize. Excuse me. Kaya lang, we do not expect an apology. Excuse me. Galing kay Kapunan. Dahil sinadya nila talaga. Yun ang kanilang diskarte. In the same manner, yung opening statement sana ni Dilima na hindi pinatuloy ng korte, wala rin. Lang, mabuti si Dilima dahil nung pinatigil siya ng korte, wala na, tumahimik na. Kakaiba talaga itong si Kapunan. Dahil kahit na-strike na sa record ng korte yung payag niya, inulit pa rin niya sa labas. Kaya kakaiba talaga siya. Kanina may napanood akong video. Convicted pala si Kapunan ng Manila Regional Trial Court ng unjust vexation. Yung nagsalita siya ng hindi karapat-dapat sa isang low din. UST low din ata, divina. Nasentensyahan siya mapreso ng 30 days at saka magmulta ng 2.5 million pesos. Yan, kakaiba talaga si Kapunan. Congratulations, Representative Joel Chua, na ang kasama mo ay, alam mo na, convicted sa isang krimen. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang balay ni ante nga pag-atupan karon sa tagaan na mo og yero. So mo na ni ang iyang ipatindog nga bagong balay. Og mo na ni ang yero nga among gi hatag nga natabang sa kang ante nga iyang makaatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud si Auntie si ang bagong balay. Salamat sa Ginoo natabangan ko sa sen. Gitabangan ra ko sa akong uyuan kay wala man ko ibana. So gitabangan lang ka Auntie sa pag-atop. Oo. So ang pagpatindog ani Auntie sa imong balay, gitabangan ra gyapon ka. Oo, so Salamat sa akong sen nga gitabangan ko sa akong uyuan nga nakabalay gid ko. Salamat sa nagtabang sa sen. oo, so wala kay balay di Ante. So wala ko'y balay. Oo, so nakigpuyo lang ka Ante sa ilaha sa imong uyuan. So karon nakabalay na gyud ka Oo, tungod sa tabang. tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo kung wala pa ni tabang wa pa gid ko di pa ko makabalay. Oo, so pila ka buok imong anak Ante? Tulo akong anak. Tulo, so ikaw ra nabuhi. So salamat kay Ante.